na yung speech ninyo para mamaya. Ang habang speech naman ito. Sino bang gumawa nito? Yung organizing committee po, Gov. Ibalik mo to sa kanila. Sabihin mo i-edit nila. Ayokong magsalita sa entablado ng ganyan kahaba. Panigurado wala namang kwenta ang laman yan. Sige po, Gov. Ibabalik ko na to sa kanila. Nora! Yes, ma'am. Marami na bang tao sa labas? Opo, Ma'am Zahara. Dumarami na po ang mga tao sa labas. Hinihintay po kayo. Jesus, hindi naman akong hinihintay ng mga yan, kundi yung mga ayudang ibibigay ko sa kanila. Ay, kahit kailan mga patay gutom at hampas lupa ang mga yan. Nora, ibili mo nga muna ako ng kahit anong pagkain at inumin na makikita mo sa labas. Hindi pa kasi ako nagla-lunch. O, itong pera. Opo, ma'am. Bilisan mo! Para naman ganahan akong humarap sa mga hampas lupa akong constituents na nasa labas. Magandang hapon sa inyo, mga kaprobinsya! Maligayang fiesta sa ating lahat! Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang ika-63 anibersaryo ng probinsya ng San Felipe sa pamamagitan ng inabangang San Felipe Festival. Pero bago tayo magsimula na ating programa, tinatawagan natin ang ating butihing gobernadora ng San Felipe para magbigay sa atin ng kaunting mensahe, si Gobernador Zahara Montenegro Durante. Magandang hapon sa buong probinsya ng San Felipe! Ipinagdiriwang natin ang taunang San Felipe Festival ng ating probinsya. Alam kong marami sa inyo ang excited at naiintindihan namin kayo. Dahil ang ating pagdiriwang ang isa sa inaabangan taon-taon sa buong Pilipinas. Hindi ko na pahahabain pa ang aking speech dahil alam kong sabik na kayong makisaya at masaksihan ang hinandang performance ng ating mga kababayan sa buong San Felipe. At bago natin simulan ang kasiyahan, gusto kong ipaalam sa inyo na ang pamahalaang panlalawigan ng San Felipe ay mayroong inihandang regalo sa inyo. Lahat kayo ay makakakuha ng grocery package worth 2,000 pesos each! Alam niyo naman na bilang gobernadora ninyo, mahalaga kayo sa akin dahil mahal ko kayong lahat. Napatunayan niyo naman sa maraming taon ng paglilingkod ko sa inyo ay nagpakita ng malasakit sa buong San Felipe. Kaya hiling ko sa inyo na patuloy niyo akong suportahan dahil kapag nagtagumpay ako, nagtagumpay din kayo! Good morning, darling. Napabisita ka sa Kapitolyo, mahal ko. May problema ba? Wala naman. Gusto ko lang bisitahin ang asawa ko. I'm sure mahihilingin ka na namang pabor sa akin. Well, for 63 years, sinawakan ng pamilya niyo ang probinsya ng San Felipe. Ang lolo ko ang naging kauna-unahang gobernador ng San Felipe. Tapos sinundan naman ang aking ama. Tapos sinundan ni Kuya Zoren. Pero nung mamatay siya, ako na ang pumalit. For 63 years, kami ang royal family ng San Felipe. Walang sino man ang nangahas na kumalaban sa amin. Well, anyway, so next month na ang filing ng Certificate of Candidacy for local election. Ano na pala ang plano mo since last term mo na bilang gobernador ng San Felipe? Actually, plano kong tumakbo bilang kongresista sa susunod na eleksyon. Why not vice governor ang takbuhin mo? Tapos ako naman ang tatakbong gobernador. Are you sure, Ramon? Gusto mo nang sumabak sa politika? Well, yes, dear. I'm ready to take your place. Ikaw ang governor, ako naman ang bise. Unbeatable tandem. I like it. Kaya ngayon pa lang, Zahara, asikasuhin na natin ang mga underground businesses natin para secured na ang pondo natin for next election. Don't worry, mahal. Ako nang bahala sa pondo. Basta rest assured, ikaw ang papalit sa akin bilang gobernador. Congratulations, Mr. Ramon Dorantes. Isa na kayong opisyal na kandidato para sa pagkagobernador ng probinsya ng San Felipe sa susunod na taon. Thank you. Thank you so much. Well, Ramon, opisyal na tayong kandidato para sa gobernador at vice-gobernador ng San Felipe Province. Katulad ng dati, alam kong walang mga angahas na lumaban sa atin. Ay nako, sana nga. Para selyado na nga rin ang pagkapanalo ko. Mahal, magbibigay ka na ng speech sa mga supporters mo. Gob, ito na po yung mikropono.
Magandang araw sa inyo mga kababayan, lalo na sa aking mga taga-suporta. Ako si Ramon Durantes, ang unang ginoo ng probinsya ng San Felipe ay hinihingi ang inyong suporta sa darating na halalan. Tayo po ay tatakbo sa pagkagobernador ng ating probinsya. Isa itong malaking sakripisyo para sa akin pero handa ko itong harapin dahil ang gusto ko lamang mapaglingkuran kayong lahat. Oy, ang galing naman ni Bro! Idol namin, Bro! Kapag ako ay nahalal bilang gobernador, pinapangako ko ang isang malinis na pamahalaan. Lahat ng tao magkakaroon ng oportunidad sa trabaho, negosyo at iba pa. Ipagpapatuloy natin ang mga nasimulan ng aking asawang si Governor Zahara Montenegro Durantes na tatakbo rin sa halalan bilang vice-gobernador. Pag ako nanalo, sisiguraduhin ko ang kaunlaran ng ating probinsya na titingalain sa buong bansa. Mabuhay ang San Felipe! Mabuti naman at napasyal ka dito sa Loving Hands Foundation. Kumusta ka na, anak? Eto po tay. Ayos naman ako sa bago kong trabaho. Medyo kinabahan ako nung una pero sa awa ng Diyos, ginabayan niya ako. Kaya ito po, tuwan-tuwa sa akin ang top management. Magaling ka talaga, anak. Ipinagmamalaki kita. Ay, siya nga pala. Nabalita mo na ba na nag-file ng Certificate of Candidacy sina Ramon Durantes at Zahara Montenegro bilang gobernador at vice-gobernador? Oo nga po tay. Magkatandem yung dalawa. Good luck na hala sa probinsya natin pag nagkataon. David, sakali bang tumakbo ko sa pagkagobernador ng probinsyang ito, susuportahan mo ba ako? May balak po kayong kumandidato? Hindi ko kasi ma-imagine kung si Ramon ang magiging gobernador. Siguradong magkakaproblema lang ang probinsya natin. At saka anak, matagal ko nang pinaghandaan to. Gusto ko ng pagbabago sa probinsya natin at alam kong magagawa ko ng maayos ang trabaho ng isang gobernador. Pero tay, mabigat ang magiging kalaban ninyo kung sakali. Kilala naman natin si Ramon at Zahara. Wala rin po kayong makinarya para kumandidato. Tungkol sa makinarya, alam kong tutulungan ako ng taong bayan. Naipanalo na nila ako noon bilang board member ng San Felipe. Kinalaban ko na si Zahara sa mga mali at baluktot niyang desisyon. Kung dati, nilabanan ko na ang mag-asawa, bakit ako matatakot na kalabanin ulit sila ngayon? David, manalo man ako o matalo, ang mahalaga, sinubukan kong baguhin ang sistema sa probinsya natin. O ano anak, maaasahan ko ba ang suporta mo? Opo tay, kasama niyo ako sa laban. Lintik yan. Ang lakas na loob niyang kalabanin ako. Bakit? Anong problema, Ramon? Yung pasaway mong board member, si Leon Maralin, nag-file ng COC para sa pagkagobernador kanina sa Comelec San Felipe. Kasama yung running mate niya, si Antonio Macaranas na palaging talunan sa eleksyon. Tapos yung mayor ng Manikahan, si Almanzor Mahmoud, tatakbo naman sa pagkakongresista. Lahat ng mga kalaban natin sa politika nagsama-sama. Pero huwag kang mag-alala, hindi sila mananalo laban sa atin. Huwag tayong pasisiguro lalo na't yung pinsan mo si Krishna Montenegro ang campaign manager nila. Ano? Kahit kailan talaga, traidor ang pinsan kong yan. Hayaan yung balitang nabasa ko sa internet. Nakakainis nga eh. Huwag tayong ma-threaten sa kanila, mahal. Alalahanin mong hawak natin ang halos lahat ng mayors, vice mayors at councilors ng probinsya ng San Felipe. Nasa atin pa rin ang alas. Tama ka, Zahara. Tayo ang unbeatable tandem. Walang makakatalo sa atin. Sigurado akong nakarating na ka ni Ramon at Zahara na tatakbo ang papa mo sa pagkagobernador ng probinsya ng San Felipe. Randam ko na ang galit ni Insan sa akin. Ngayon palang kinakabahan na ako para kay Tatay Leon. Paano pa kaya pag nagsimula na yung kampanya sa Marso ng susunod na taon? Sigurado magiging mahigpit ang labanan. Ay, huwag tayo magpasindak sa kanila. Oo, may makinarya sila. Pero tayo, mayroong mga volunteers na gusto ng pagbabago.
Ngayon pa lang nagre-recruit na ako ng mga supporters. And guess what? Marami na sila. Ay, ang kaso ay marami pa rin sa mga taga San Felipe ang hindi kilala si Tatay Leon. Diyan papasok yung plano natin para sa PR. May nakausap na ako mga komentarista sa radyo na handang interviewin si Sir Leon. Gagawin natin siyang visible sa lahat ng charity events, pati sa social media. Lalawakan din natin ang mga awareness ng mga tao sa kanya. Ay naku, sana magtagumpay tayo, Krishna. Ay, mga anak. Magmerienda muna kayo. Salamat, Sir Leon. Ikaw talaga, attorney. Tatay Leon na lang din ang itawag mo sa akin. Pinaghanda ko kayo ng masarap na juice at turon na may langka. Maraming salamat ho tayo. Mukhang malalim ang pinag-uusapan nyo kanina. Pinag-usapan lang namin yung magiging takbo ng kampanya nyo sa susunod na taon. Ay, pero mga anak, huwag natin masyadong dibdibin ng politika, ha? Oo, lahat tayo gusto natin ng pagbabago. Pero nasa Panginoon pa rin ang desisyon kung pananalunin ba niya tayo o hindi. Tandaan nyo, politika ang isa sa nakakasira ng karakter ng isang tao. Nagiging masama at ganid ang sinuman kapag nalunod masyado sa kapangyarihan. Tama kayo, Tay Leon. Tulad ng nangyari kina Sahara at Ramon. Basta mga anak, ha? Laban lang, ha? Laban lang. Palarin man tayo o hindi. Ano? Tumataas ang numero ni Leon Maralin sa survey. Abay, Lintek, sino ba kasi may sabi sa kanila na mag-conduct ng survey na ganyan? Basta, hindi ako papayag na matalo ang isang pipitsuging guro. Ramon! Ano ba yan? Ang lakas ng boses mo. Ano bang problema? Humahabol si Leon sa mga surveys. Hindi ako pwede matalo. Hindi ako papayag, Zara. Ano ka ba? Disyembre pa lang ngayon. Marami pang pwedeng magbago dyan sa mga surveys na yan. Zara, total gobernador ka naman. Gawan mo ng paraan yung mga surveys na yan. Kung kinakailangan bayaran natin sila, gawin natin. Di ba ginagawa mo naman yan dati? O siya, sige. Gagawan ko ng paraan yan. At saka survey lang yan. 1,000 lang ang respondents niyan. Ang voter population ng San Felipe nasa 600,000, mahigit na. Huwag ka nang mag-alala, okay? Basta, Zara, gawin natin ang lahat. Kahit pa naman daya tayo o ipapatay ang mga kalaban, manalo at maupo lang tayo sa pwesto. David, may good news ako. Lumabas na yung survey kung sino kay na Tatay Leon at Ramon ang gusto nilang maging gobernador ng San Felipe. Talaga? Anong resulta? 52% ang pabor kay Ramon, habang 41% naman kay Tatay Leon. May 7% na undecided. Partida, wala pang kampanya yan. Tumaas ang awareness ng tao kay Tatay Leon. Sana magpatuloy pa ang pagtaas niya sa surveys. Sigurado ako na nagkakagulo na dun sa kampo ni na Ramon dahil sa resulta ng survey. Bahala sila. Parang pumasok na tayo sa opisina ko. Oh, may mga brown envelopes na iniwan sa table ko. Oh, dumating na pala yan. Alam mo kung ano ang laman ng mga to? Buksan mo. Sandali, mga government documents to ah. Nag-hire kasi ako ng private investigator para imbestigahan ang mga anomalyang ginagawa ni na Sahara at Ramon sa Kapitolyo. Akin na. Babasahin ko at pag-aaralan ko. Ito. So you mean mga ebidensya to ng korupsyon ng mag-asawa sa probinsya ng San Felipe? Yes. Ghost employees, anomalous projects, doctor purchases, etc. Kahit ano pa. Marami. Tama ang hinala ko na marami na silang nanakaw sa probinsya natin. Anong gagawin natin dyan? Kailangan malaman to ni Tatay Leon. Gagamitin natin to laban sa kanila. Nangurakot sila sa kaba ng bayan kaya dapat silang managot sa batas. Hello, ito ba si Ali ng Core Asia Research Incorporated? Yes po. So, you must be Mr. Ramon Durantes? Nabalitaan ko kasi na kayo madalas mag-conduct ng political surveys dito sa probinsya ng San Felipe. Anyway, diretsa na kita kasi mahalaga ang bawat oras natin. Gusto ko sana maniobrahin ninyo ang resulta ng surveys na kinokonduct nyo for gubernatorial and vice-gubernatorial race. Sorry sir, pero imposible po yata ang gusto nyo because surveys are very scientific. Possible, Ali. Gusto ko palagi kami nangunguna ni Zahara sa surveys at tambak ang mga kalaban.
Don't worry, Ali. Handa kami mag-asawa na magbayad ng malaki. Gawin niyo lang ang pinagagawa namin. I know the process is scientific, pero tanong ko lang, ilang respondents ba ang ginagamit niyo to conduct a survey? 1-5, sir. Oh, okay. I'll provide 1,500 respondents. Kung anong proseso ang gagawin ninyo, bahala na kayo. Basta ako magpo-provide ng respondents. Is that okay with you? Sure, Mr. Durantes. I mean, Governor Durantes. Next surveys na ilalabas natin, kayo ulit ang nangunguna via landslide. Very good. Thank you, Ali. See you soon. So ano, Ramon? Pumayag ba si Ali? Walang ihindi sa pera, Zahara. Kailangan natin manguna sa surveys at palabasin tambak ang mga kalaban for the sake of mind conditioning. Yung mga botante naman titingnan lang kung sino yung sure win na kandidato. Let's cheers for that, mahal. Nakikita ko na ang ating tagumpay. Let's do. Hello, Elmer. Natanggap mo na ba yung pinadala ko sa email mo? Naglalaman yun na impormasyon ng mga taong ipapatira mo. Hindi ko pa na-check yung email ko. Pero sige, titingnan ko ngayon. Leon Maralin. Ito yung mga kalaban niyo sa susunod na eleksyon. Oo. Kasama din sa listahan yung anak niyang si David Maralin at yung pinsan ni Zahara na si Krishna Montenegro. Silang tatlo ang matinik sa akin. Pero unahin mo muna si Krishna. Malaki ang atraso niyan sa amin ni Zahara. Kapag nagawa mo yung pinag-uutos ko nang hindi ka sumasabit, dadagdagan ko ang bayad ko sa'yo. Sige, ako na ang bahala sa mga taong to. Sir Krishna! Oh, diretso tayo sa Amethyst Plaza. May business partner ako imimit doon. Ay, sige po. Bilisan nyo! Hey! Sir! Ang bilis nyo na motor! Nakaiyo na agad! Minasaktan ba sa inyo? Okay lang ba, sir? Ayos na kami, sir. Kayo ba? Meron na naman nagtangka sa buhay ko. Sigurado kung may kinalaman dito si Ramon at Sarah. Kung akala nila na matatakot ako sa kanila, pues, dyan sila nagkakamali. Good afternoon, Attorney Montenegro. May appointment kayo kay Gov? Wala. Pero sabihin mo sa ama mo, nandito ako. Sige po, sir. Sandali lang po. Sir, pwede na po kayong pumasok sa loob. What a pleasant surprise, Insan. Napasyal ka sa aking kaharian, ang Kapitolyo ng San Felipe. Hindi mo ba ako tatanungin kung paano ako nakaligtas sa pag-atake ng hitman na alam kong kayo ni Ramon ang nag-hire? Teka, Krishna, pinagbibintangan mo ba ako? Kayo lang naman na may galit sa akin eh. At kayo lang may kakayahang gumawa nun. Kahit na traidor ka sa pamilya Montenegro, wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Ngayon kung yan lang ang pinunta mo, makakaalis ka na. Soon to be private citizen Zahara Montenegro Durantes. In other words, soon to be loser. Huwag mo kong matawag-tawag na private citizen! Hindi ko masikmura! At saka nakakasiguro ka na mananalo ang manok mo sa eleksyon? Walang laban si Leon Maralin sa amin! Amin ang San Felipe! Walang sino man na makakapagpaalis sa amin, kahit ang Diyos pa! Kilabutan ka sa mga sinasabi mo, Insan. Huwag mong hamunin ng Diyos. Anyway, kung hindi kayo titigil ni Ramon sa pagtatangka sa buhay ko, mapipilitan akong ilabas sa media itong mga ebidensyang hawak ko. Teka! Anong mga to? Mga ebidensya na involved kayo ni Ramon sa korupsyon sa loob ng opisina mo. Bilyon-bilyon pala ang nakickback niyong mag-asawa. These are fake! Hindi ako kurap! Pinasuri ko na ang mga document na yan at lahat yan legit. Paano ka nakakuha nito? Sabihin mo sa akin, Krishna! Kung pagtatangkaan niyo ulit ang buhay ko tulad ng pinag-utos niyo sa hitman niyo kanina, hindi ako magdadalawang isip na isumiti ang lahat ng ebidensyang yan sa kinauukulan. Maniwala ka sa akin. Masisira ang pangalan niyo ni Ramon. Hayop ka! Pwes hindi kami natatakot sa'yo! You want war? I'll give you war! Sige lang, Sarah. Nakahanda kaming lahat.
Lumayas ka sa opisina ko, Krishna! Layas! Sige! Oh, by the way, sa'yo na yung mga documents na yan. Marami pa akong kopya niyan sa opisina ko. Layas! Layas! Ngayon na ang unang araw ng kampanya para sa lokal na pamahalaan. Ipakita natin ang ating mga suporta sa mga pambato nating sina Tatay Leon Maralin para gobernador, Katonyo Macaranas para vice-gobernador, at Kuya Almansor Mahmud para kongresista! Hindi man kasing laki ng makinarya ng kabila, pero palagi niyong tatandaan na lamang pa rin tayo dahil tapat ang ating pambato! Handa na ba tayo lahat? Handa na! Tara na mga kasama! Tayo na mga panya! Tatay Leon Maralin po para gobernador! Para po sa pagbabago sa probinsya natin, Tatay Leon Maralin po para gobernador! Mga kababayan, alam kong isang malaking sakripisyo ang pagtakbo natin bilang gobernador ng San Felipe. Dahil bukod sa wala akong makinarya sa pagkakaroon ng malaking kampanya, ay alam naman nating mabibigat ang ating kalaban. Pero dahil uhaw tayong lahat sa pagbabago, uhaw sa malinis na pamahalaan, uhaw sa oportunidad at magandang kinabukasan. Kaya nandito ako sa inyong harapan. Hindi para mangako, kundi para gawin ang matagal nang inaasam ng probinsya ng San Felipe para sa tunay na pagbabago. Tatay Leon Maralin po para gobernador ng San Felipe! Leon, Leon para sa pagbabago! Leon, Leon para sa pagbabago! Leon, Leon para sa pagbabago! Tatay Leon Maralin po para gobernador ng San Felipe para sa tunay na pagbabago! Oh, ano? Baka kailangan ko ng tubig doon ha. Sabihin nyo na kagad. Yung mga tarpaulin, okay na yan. O sige. Napakinggan niyo na ba yung jingle niyo, Tay? Oh, David. Maganda. Nakakatuwa kasi ang saya-saya ng mga kumakanta. Ay, grabe. Nakakapagod pala ang mga kampanya, no? Para akong... magkakarayo ba kanina? Pero aminin niyo po, Tay Leon, masaya ang kampanya natin. Ay, oo naman. Masaya. Lalo na kapag nakikita mo yung mga taong mainit ang pagtanggap sa'yo. Oo nga ho. Tay Leon! David! Ay, Oh, magmerienda muna kayo. Tay, sa'yo po itong black coffee Kay David naman itong chocolate milk tea. maraming salamat. Grabe yung pagsalubong sa atin ng mga tao kanina. Lalo na dun sa Galego compound. Sana mag-reflect sa boto yung mainit na pagtanggap nila sa atin. Siya nga pala, naglabasan na naman ulit yung mga surveys. 2% lang si Tatay Leon kumpara sa 98 ni Ramon. Palit ng palit ang porsyento ni Tatay Leon Ay, mga anak, hayaan niyo na yung mga survey na yan. Ako, naniniwala pa rin ako na kaya nating manalo sa eleksyon from 2% to governor. Iyan ang motto natin. Tama, huwag pa rin tayong panghinaan ng loob. Kaya natin to. Kaya natin to! Para sa tunay na serbisyong may puso, iboto! Ramon Durantes para gobernador! Zahara Montenegro Durantes para vice-gobernador!
Bakit wala mga tao sumasalubong sa sasakyan natin? Nasabihan ba sila na darating tayo? May mga tao pero hindi sila lumalapit sa atin. Anong problema? Ewan ko, Pugo. Nasabihan naman po namin ng barangay captain na darating tayo. May mga dala naman tayo, mga t-shirt, payong, kalendaryo at mga relief goods. Ano to? Ayaw nila na madala natin? Gawan niyo naman ang paraan. Nakakahiya kung walang lalapit sa atin. Sige, Pugo. Ramon Durantes po para gobernador! Zahara Montenegro Durantes naman po para vice-gobernador! Mga hampas lupang to! Tara, umalis na nga tayo dito. Buisit na Leon yan. Nagkakaroon na siya ng pangalan sa bawat bayan. Kahit dayain pa natin yung mga nilalabas na surveys, hindi natin maitatanggi na nagiging mahigpit ng laban ninyo ni Leon Maralin. Diyos ko, hindi ako pwedeng matalo. Hindi pwede. Bakit hindi mo na lang ipatira si Leon sa bago nating hitman? Ayoko munang gumawa ng mga bagay na pwede ikasira ng mga pangalan natin. Pag pinapatay natin si Leon, baka lalo lang tayo mapahamak. Alam na mga butante na tayo ang nagpapatay. Kung sa bagay, tama ka, Ramon. Pero anong gagawin natin para manalo ka? Isa na lang ang naisip kong paraan. Andayain si Leon sa mismong araw ng bilangan ng boto. Ngayong gabi, ang pagtatapos ng nakakapagod pero masayang kampanya. Ipagdasal natin sa Diyos. Bukas, sana magbunga ang ating paghihirap. Sana manalo ang karapat-dapat. Maraming salamat po sa inyo, mga volunteers. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi magiging matagumpay ang ating kampanya. Wala ho yun! Para po sa inyo! Tatanawin po namin itong malaking utang na loob sa inyo. Isa na lang ang magiging problema natin kung sakali. Ang mismong araw ng eleksyon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa posibleng daya na gagawin ng kampo ni Ramon at Zahara. Pero huwag tayong mangamba. Kasi nakahanda na yung magiging poll watchers natin. Sana tayo manalo kayo. Kung ito ay nakasulat sa aking guhit ng palad, mananalo tayo kahit anong mangyari. Nandito na tayo sa ating polling precinct. Mahaba ang pila. Ito na po yun, Tay Leon. Ngayong araw na ang botohan. Sana po manalo kayo. Ay, magtiwala lang tayo sa Diyos, anak. Mananalo kayo dyan, boss! Nasa inyo ang boto! Mananalo po kayo. Sigurado na yun. Boto po namin kayo. Naku, maraming salamat sa inyo, ha? Ay, Tay, kayo na po ang susunod na papasok sa loob. Sige, anak. Papasok na ako sa loob para bumoto. Diyos ko, kayo na po ang bahala kay Tatay Leon. Alam niyo po kung ano ang mas makakabuti sa amin. Ito na, Tatay Leon. David, i-announce na ang mga panalo sa eleksyon. The Provincial Board of Canvassers will now announce the results of provincial elections for Congressman Almanzor Macmod, 229,386 votes. Earl Santi Sumakulub, 211,981 votes. Close fight. Ay, close fight silang dalawa pero panalo pa rin ang pambatong natin. For Vice Governor, Zahara Montenegro Durantes, 301,276 votes. Antonio Macaranas, 129,657 votes. Panalo si Zahara, David. And for the position of Governor, Leon Maralin, 359,984 votes. Ramon Durantes,
81,961 votes. Oh my God! Tatay Leon, panalo kayo! Hey Leon, kayo na ang susunod na gobernador ng probinsya ng San Felipe. Congratulations po tayo! David, Attorney Krishna, totoo ba to? Panalo ba talaga ako? Opo, Tay Leon! Panalo kayo! Congratulations! Diyos ko, marami pong salamat. Panahon na talaga para sa pagbabago ng probinsya ng San Felipe. Mga walang iya! Ang lakas na loob niyong kalabanin ako! Umanda kayo sa akin. Pagbabayaran niyo tong ginawa niyo sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, Ramon? Binabasag mo yung mga mamahaling vase at figurines natin. Hindi ko matanggap na tinalo ko ni Leon na isang hamak na hampas lupa. At ang masakit pa, nanalo siya sa akin by a landslide. Sa Hara ako dapat ang panalo. Ako dapat ang uupo sa trono mo. Ako dapat ang gobernador. Ako dapat ang hari ng San Felipe. Wala na tayong magagawa, Ramon. Idineklara ng panalo si Leon. Pero hindi pa naman tayo talo kasi nanalo naman ako bilang vice-gobernador. Hindi ako papayag na matalo tayo. Sisiguruhin ko hindi makakaupo si Leon bilang gobernador ng probinsyang ito. Kung ganun, anong plano mo laban sa lalaking yon? Limang araw na lang po tayo at oath-taking nyo na. May isang buwan din po tayo naghintay simula no eleksyon. Kumusta naman po pala kayo? Balita ko nagkita na kayo ni Zahara. Oo, at tulad ng inaasahan ko, pinaplastic lang niya ako. Pero naging maayos naman ang orientation and transfer of power kahit na medyo awkward. Siya nga po pala tay. May susuti na po ba kayo sa oath-taking ninyo sa June 30? Wala pa. Pero madali namang bumili ng barong sa mall eh. Simple lang ang gusto ko. Total, nire-represent ako ang mga pangkaraniwang tao. Mga magsasaka, mga guro, mga factory workers at kung ano-ano pa. Pero tay, di pa rin po ako pasisigurado. Magdadagdag po ako ng security sa oath-taking ninyo. Mahirap na, baka may mataking kaaway. Ay nako, basta ako, hindi ako natatakot kung ano man ang mangyari. Alam ko naman kasi na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ay, teka, siya nga pala. Sakaling manumpa na ako bilang gobernador, si Brother Milton ang papalit sa akin bilang tagapamahala ng Loving Hands Foundation, ha? Good choice po si Brother Milton. Buo ang suporta ko sa kanya. Basta tay, pag formal na kayo naupo bilang gobernador, huwag niyong kakalimutan na magpahinga. Kailangan malusog kayo palagi kasi marami pa kayong paglilingkuran dito sa San Felipe. Tatandaan ko yan, anak. Excited na ka akong makapaglingkod sa ating probinsya. Asintado pa rin ako. Walang kakupas-kupas. Patay sila agad sa akin. Hello, Ramon. Bukas sa oath-taking ceremony sa tapat ng Kapitolyo. Mayroon ako assignment para sa iyo. Sino ang ipatutumba mo sa akin? Yung bagong gobernador ng San Felipe, si Leon Maralin. Ngayon ay masasaksiyan na natin ang panunumpa ni Governor-elect Leon Maralin! Salamuhin na natin siya ng masigabong palakpakan! Tinatawagan natin si Governor-elect Tatay Leon kasama ang kanyang anak na si David Maralin na siyang may hawak ng Biblia! Tay Leon, ito na po yun. Raise your right hand and repeat after me. I
Leon Maralin, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Governor of the Province of San Felipe. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Governor of the Province of San Felipe. Preserve and defend its office. Execute the law, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the province, so help me. Diyos ko! Tatay na yun! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan nyo! Tulungan niyo ako! Tatay ko! Ang tatay Leon! Diyos ko! Nakikiusap ako iligtas yung tatay ko! David, papalapit na sa atin yung doktor. David Marilyn, Dok, kumusta na ang tatay ko? Ano naalagay niya? I'm sorry. Pero ginawa na po namin ang lahat para maisalba ang buhay ni Governor Maralin. Pero sumuko rin ang katawan niya. Kinalulungkot ko wala na po ang Hindi mo pwede, Tatay Leon! Hindi pwede ito! Hindi pwede mamatay ang tatay ko! Success, Ramon. Patay na si Governor Maralin. Sa inyo na ulit ang Kapitolyo. Very good job, Elmer. I am so proud of you. Tulad ng pinangako ko sa'yo, marireceive mo ang kabuuan ng bayad ko mamaya. Sige, mamaya na uli ako tatawag sa'yo. Magse-celebrate pa kami ng asawa ko. So kung patay na si Leon, it means ako na ulit ang gobernador ng probinsya ng San Felipe? Yes, mahal ko. Sa atin uli ang Kapitolyo. Tayo pa rin ang harit reyna ng San Felipe. I'm so proud of you, Ramon. Pinahanga mo talaga ako ngayon. Dahil tagumpay tayo ngayon, magse-celebrate tayo. Cheers! Cheers! Napatumba na natin si Leon. Siguradong madali na natin mapapatumba sina Krishna at David. Ano mahal, ready ka na ba sa iyong biggest comeback? Of course, I'm ready. Ako si Governor Zahara Montenegro Durantes. Nagbabalik ang tunay na reyna ng San Felipe. Hello? Attorney Krishna Montenegro? Napatawag kayo? May ipagagawa ako sa'yo. Gusto kong imbestigahan mo lahat ng krimeng ginawa ni Ramon Durantes at Zahara Montenegro Durantes. Alamin mo lahat ng mga koneksyon nila sa loob ng pulisya. Isama mo na rin pati yung mga dati nilang tauhan. Magagawa po natin yan, sir. Pero baka matagalan po tayo I sa need paggawa ng... evidences as soon as possible. Basta lahat ng mga kasalanan nila sa taong bayan, i-expose natin. Kailangan natin gumanti sa ginawa nila kay Governor Leon Maralin. Okay po, sir. Magsisimula na ako mag-imbestiga at maghanap ng ebidensya as soon as possible. Humanda kayo sa akin, Ramon at Zahara. Ilalantad ko ang lahat ng mga baho nyo. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi nakakamit ni Tatay Leon ang hustisya. David, eto, dinalhan kita ng pagkain. Maghapunan ka muna. Salamat po, Nay Nora. Maraming tao ang nasa loob at labas ng kapilya. Gustong makita ang mga labi ni Governor Leon sa huling pagkakataon. Lahat sila nakikiramay at nagdadalamhati sila sa pagkamatay ng butihin mong ama. Tapos, alam mo ba, malakas ang hinala ng taong bayan na sina Ramon at Zahara ang may kagagawan nito. Ganun po ba?
Kaya nga mistulang may people power ngayon sa harap ng Kapitolyo. Binabantayan ng mga taong naroroon na huwag makapasok sina Ramon at Zahara. Hindi raw sila makapapayag na maupo ulit si Zahara bilang gobernador ng San Felipe. David, nandito na si Sir Krishna. Krishna. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakarating. Dumaan ako sa Kapitolyo kanina. Sobrang dami ng taong nagdarasal para sa inyo ni Tatay Leon. May mga media na rin sa labas ng kapilya na nagko-cover. Balitang-balita sa buong bansa yung nangyari kay tatay mo. Gusto kong makamit ni Tatay Leon ang hustisya. Huwag ka mag-alala, David. Pinagalaw ko na ang mga tauhan ko para maghanap ng ebidensya labang kina Ramon at Zahara. Hayaan natin silang mag-celebrate sa tagumpay nila ngayon. Pero manda sila sa atin. Yung dado na dati nilang tauhan na nasa pangangalaga ako ngayon. Kinausap ko na kanina. Handa raw siya makipagtulungan para i-expose sa mga kahayupang ginawa ng ganid na mag-asawa. Mabuti naman kung ganon. Sana mapagbayaran na ni na Sir Ramon at Ma'am Zahara ang mga kasalanan nila sa taong bayan. Kailangan nila managot sa ginawa nila sa tatay ko. Handa ako sa pwede nilang gawin laban sa akin. Hindi na ako natatakot sa kanila. Lalaban ako kahit saan pa kami makarating. Naririto tayo ngayon live sa Fernando Montenegro Avenue kung saan nakikita nyo sa inyong mga TV screens na punong-puno ng tao ngayon sa aking likuran. Lahat sila lubos na nagdadalamhati sa pagkakapatay kay San Felipe Governor Leon Maralin noong Hunyo at 30. Si Maralin, kilala sa buong San Felipe bilang civic leader, ay tumakbo sa pagkakagobernador ng probinsya nitong nakaraang eleksyon. Katunggali si dating San Felipe First Gentleman na si Ramon Durantes. Kung inyong matatandaan, nanalo si Maralin via landslide at siya ang kauna-unahang gobernador ng probinsya na hindi kabilang sa angkan ng mga Montenegro. Ayon sa bagong talagang hepe na si Jess Correa, tinatayang nasa 10 to 15,000 na katao ang naririto ngayon para makipaglibing sa yumaong gobernador. Samantala, ayon din sa pulisya, patuloy pa rin ang investigasyon nila sa pagkakapatay sa gobernador na naganap sa tapat ng Kapitolyo sa araw mismo ng oath-taking noong Hunyo at 30. Sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, ayan po makikita natin sa live video na nasa likod ng karo ang anak ni Governor Maralin na si David Maralin. Kasama niya ang kanyang malapit na kaibigang si Attorney Krishna Montenegro, dating katandem ni Maralin na si Antonio Macaranas at San Felipe Lone District Congressman Almanzor Macmol. Nakatakdang ihimlay ang labi ng yumaong gobernador ngayong araw sa Santa Catalina Cemetery kung saan ayon sa mga reports ay dagsa na rin ng mga tao. Ito si Myla Matos, nag-uulat para sa San Felipe News TV. Miss Matos, nasa loob po ng bad si Atty. Krishna Montenegro. Kailan pa niya kayo gusto makausap? Sige sir, papasok na ako sa loob. Good afternoon, Attorney Krishna Montenegro. Pasensya na sa istorbo, Miss Matos. Kailangan natin mag-usap. Maupo kayo para magkaroon tayo ng privacy. Sure. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin, Attorney Montenegro? Okay, direct to the point. Since isa kang investigative journalist, ibibigay ko sa ito mga documents na to. Ano to, Attorney? Lahat ng yan, mga ebidensya na sangkot sina Governor Zahara Montenegro at ang asawa niyang si Ramon Durantes sa mga iligal na gawain tulad ng corruption, underground businesses, crimes at kung ano-ano pa. Are these verified? Yes, all documents are legit, checked and verified. Miss Matos, gusto ko lang ilabas mo to sa iyong investigative documentary. Panahon na para malaman ng buong Pilipinas ang kasamaan ng mag-asawa. Attorney, kung sakaling ilalabas ko to, for sure isa tong malaking pasabog. Yes, and I believe na malaki ang may tutulong nito sa iyong karir. Pero mabigat na kalaban ang pinsan ninyo, Attorney. Siguradong manganganib ang buhay ko oras na ilabas ko ito. Huwag ka mag-alala. He'll be under my protection. Ako rin ang bahala sa kaligtasan ng pamilya mo. Basta sundin mo lang yung nire-request ko sa'yo. Anyway, I have something for you. Here, tanggapin mo. Cheque?
I hope 3 million pesos will inspire you. Madadagdagan pa yan pag nasira na sina Sahara at Ramon sa taong bayan. Sige, attorney. Gagawin ko ang lahat para ma-expose sina Governor at Ramon sa mga masasama nilang gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa aking yumaong ama si Gobernador Leon, Tatay Leon Maralen. Sa totoo lang, masakit po sa akin ang araw na to. Nayotid sa uling at tunga na aking ama. Napakabuti niyo ang tao. Kaya nalulungkot ako na naranasan niya ganito kasaklap na katapusan. Hindi man niya tayo napaglingkuran bilang gobernador, pero napaglingkuran niya ang bayan bilang isang ordinaryong tao. Ipinaglaban niya ang mga karapatan ng mga maralita, mga katutubo, at mga ulilang bata. Buong buhay niya inilaan niya sa paglilingkod sa bayan. Naging guro, leader ng mga magsasaka, leader ng mga maralita, naging tagapangalaga ng mga batang ulila. Maraming sinakripisyo si Tatay Leon sa atin lahat para naman mabigyan tayo ng maayos na buhay. Ngunit sadyang may mga taong sakim at ganid sa kapangyarihan at hindi nila hinayaang maupo bilang ating gobernador ang isang tapat na tao tulad ni Tatay Leon. Mga kababayan, sana wag niyo kaming iwan sa paggamit natin ng hustisya sa pagkamatay ni Tatay Leon. Huwag tayong tumigil sa paglaban sa ating mga karapatan at lalong huwag nating hayaan na mamuno sa ating probinsya ang mga taong sakim at ganid sa kapangyarihan! Tatay Leon! Buisit na David yan! Kala niya mapapabagsak niya ako sa mga pinagsasabi niya? Pwes nagkakamali siya. Ako si Zahara Montenegro Durantes. Walang sino man ang makakahila sa akin pababa! Zahara! Nung problema, bakit nagkagalit ka na naman? Narinig mo ba yung pinagsasabi ni David sa libing ng tatay niya 3 days ago? Abay hindi, bakit? Ano pa sabi niya? Napanood ko sa internet yung video clip. Ang sabi niya sa harap ng libu-libong tao, huwag daw ako hayaang makabalik sa pwesto. Nagsusulsul siya sa mga tao para magkagulo sa probinsya natin. Kaya pala mas dumagsa ang mga tao sa Kapitolyo ngayong araw kahit na nakalibing na si Leon. Ayon sa mga tao ko na nag-oobserba doon, nag-aakla sila laban sa atin. Hindi ka raw hahayaan na makabalik bilang gobernador. Akala nila mapipigilan nila ako sa pagbabalik ko bilang gobernador ng San Felipe? Pues nagkakamali sila. Babawiin natin sa kanila ang Kapitolyo kahit pa na gumamit tayo ng dahas. Saka muna natin isipin yan. Nasa labas na ng bahay natin ang mga supporters natin. Parating na rin daw si Judge Minerva Cruz para pangunahan ng oath-taking mo bilang gobernador ng San Felipe. Kailangan maganda ang aura mo ngayong araw. Sige, palalampasin ko ang araw na to. Pero pagkatapos kong maupo ulit bilang gobernador, humanda talaga sa akin yang si David at Krishna. Preserve and defend its office, execute the law, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the province. So help me God. Nakabalik na naman sa kapangyarihan si Sahara. Ganyan talaga pagganid sa kapangyarihan. Gagawin ng lahat para hindi sila maalis sa poder. Mga walang hiya sila ni Ramon. David, ilipat mo na sa San Felipe News Channel. May inaabangan kasi akong programang investigative docu ni Myla Matos. Sige, Krishna. Ako si Myla Matos. Ngayong araw sa espesyal na episode na ito, isang malaking pasabog ang ating masasaksihan. Ilalantad natin ang korupsyon at mga iligal na gawain ni na Governor Zahara Montenegro Durantes at ang kanyang asawang si Ramon Durantes.
Ipepresenta natin ang mga tunay at verified na dokumento at mga video na nagpapatunay na matagal na tayong niloloko ng mag-asawang Durantes. Dito lamang yan sa Investigative Docu. Krishna, binigay mo na kay Myla Matos yung mga documents na nakuha mo? Yes, David. Binigay ko lahat sa kanya nung araw ng libing ni Tatay Leon. Sa ginawa mo, sigurado masisira ng reputasyon ni Zahara at Ramon. Yun ang gusto nating lahat. Panahon na para singilin natin sina Zahara at Ramon sa mga kasalanan nila sa atin at sa bayan. Nakakainis! Lalong dumarami ang mga tao sa labas ng Kapitolyo para pigilan ang pagbabalik ko. Kahit kailan talaga salot ang mga hampas lupang yon. Ramon! Ano? Kailan mo ba gagawa ng paraan para umalis na yung mga tao doon sa paligid ng Kapitolyo? May malaki tayong problema, Zahara. Anong problema? Nag-message sa akin yung mga kaalyado natin. Inilabas daw kanina ang programang investigative docu ni Myla Matos. Yung mga dokumento na nagsasangkot sa atin sa korupsyon at mga illegal na gawain. Ano? Paano nangyari yon? Malamang may kinalaman dito si Krishna. Di ba nga sabi mo sa akin, hawak niya kamo yung mga dokumentong yun? Oo nga, si Krishna! Talintik talaga! Siguradong siyang nagbigay ng mga yun kay Myla Matos! Hindi lang yun ang problema natin. Yung mga kaalyado natin nagsimula ng kumala sa atin dahil sa expose na yun. Yung mga supporters natin parang umaalma na rin. Hindi ako papayag na masira tayo ng dahil lang doon. Magpapatawag ako ng press con. Tawagan mo na rin ang lawyers natin para sampahan ng kaso yung Myla Matos na yan. Idadamay ko na rin sa asunto ang San Felipe News Channel. Sige, tatawagan ko na yung mga abogado natin. Tapos kapag napayuhan na nila tayo kung ano ang gagawin, saka ako magpapatawag ng press con. Gawin mo na ngayon! Bilisan mo na! Huwag nating hayaan umupo ang isang kurakot at mamamatay taong gobernador. Protektahan natin ang Kapitolyo laban kina Zahara at Ramon Durantes. Huwag natin hayaan maging gobernador ng probinsyang to si Zahara Durantes na siyang nagpapatay kay Tatay Leon Maralin. Karosting, pinatatawag kayo ni Attorney Krishna Montenegro sa backstage. Sige, kunin mo na tong mic. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Pupuntahan ko na si attorney. Isigaw natin! Hustisya para kay Tatay Leon! 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 Magaling ang ginagawa niyo, Karusting. Lalong nag-aalabang damdamin ng tao na makamit ang hustisya para kay Tatay Leon. Ginagawa namin to dahil matagal na kami pagod sa pang-aabuso ni Zahara at Ramon Durantes. May paggagawa sana ako sa inyo kung maaari lang. Ano ba yun, attorney? Yung iba sa inyo, magmarcha sa bahay ni Ramon at Zahara. Huwag kayong mag-alala dahil sasamahan kayo ng mga pulis. Isuserve na sa kanila yung warrant of arrest doon sa mag-asawa sa pagmasakar nila nun sa buong sitio sa Maribolo. Sige, attorney. Sasabihan ko na ang mga kasama ko. Magmamarcha kami papunta sa bahay ng mga Durantes para masiguro namin hindi makakatakas sa mga mamamatay taong yon. Ang ngayon sa halaman Mortelayo at Ramon Durantes! Inaaresto namin kayo sa pagpatay at panunod sa mga sityo sa Bentuan! Napapalimutan na namin ang mga bahay nyo! Sumuko na kayo ng mayabang sa amin! Uli na mag-isawang galing! Hustisya para kay Tatay Leon! Isa! Sinisira na nila yung malaking gate natin. Ihandaan nyo ang inyong mga armas. Hindi tayo susuko sa kanila. Yes, boss! Ramon! Anong nangyayari? Nasa labas sa mga pulis para huliin tayong dalawa. Nasa labas din ang taong bayan. Galit na galit sila sa atin. Nalintikan na! Anong gagawin natin? Paano tayo makakatakas? Boss, kami nang bahala dito. Tumakas tayo! Sige, tatakas na kami. Zahara, doon tayo tumakas sa secret tunnel natin sa basement. Tara, bilisan na natin! Naku po! Nasira nila ang bakal na gate! Papunta na natin ang mga pulis!
Patay na lahat ang matauhan ni Nangamon at Sara Durantes! Sukay natin ang bahay! Sukay natin! Sabi natin yan! Oh, bakit ka huminto? Kailangan kong bumalik uli sa bahay natin. Kung ano man yung nakalimutan mo, huwag mo nang balikan. Sigurado ako napasok na nila ang loob ng bahay natin. Nandun pa yung mga pera at mga mahalagang dokumento natin. Kapag nawala yun, gutom tayong pareho. Hindi ako babalik dun sa bahay. Sige, mauna ka na. Ako na lang mag-isang babalik. Alam ko ang gagawin ko. At hindi ako magpapauli. Sige na, Sarah. Mauna ka na. Sige Ramon, mag-iingat ka. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Dahil kapag nangyari yon, isang malaking kahihiyan yun sa akin. Ayun na yung bakal na pinto palabas ng tunnel. Kailangan ko nang makaalis dito. Hindi ko na matiis ang amoy dito. Ang hirap buksan. Kinakalawang na kasi yung bakal na pinto. Nabuksan ko na. Taas mo yung mga kamay! Mga pulis? Bakit may mga pulis dito? At bakit nandito ilang media? Pasasan na yan! Ano po pasasan? Lumayo nga kayo sa akin! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Gobernador Sara Montenegro Durantes, inaaresto ka namin sa salang pagpatay at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano bang pinagsasabi niyo dyan? Wala akong kasalanan. Ano ba? Bitiwan niyo ako sabi! Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Sara Montenegro Durantes. Ako ang gobernador ng probinsya ng San Felipe! Kilala ka po namin, ma'am. At alam namin ang mga illegal niyong aktibidades. Chief, tapos na namin siya pusasan. Sige, isakay yan sa police mobile. Pagbabayaran niyo tong ginawa niyo sa akin! Pumanda kayo lahat! Ano ba? Gobernador pa rin ako ng probinsyang to! Irespeto niyo pa rin ako! Gov, kung sumunod lang po kayo sa amin, edi sana wala pong pwersahang magaganap. Kukuha ng kayo ng mugshot, ha? Bakit may mga taga-media pa na nasa loob? Pwede ba paalisin niyo na sila? Lalo lang nila akong pinapahiya! Hindi po sila alis, Gov. Huwag na po kayong magreklamo. Kukuhanan namin kayo ng mugshot para tapos na to. Mama, bitaw ka! Mapakulong ka kayo sa kulungan! Mga demonyo kayo mag-asawa! Magsitigil kayo! Ako pa rin ang gobernador ng San Felipe! Hindi niyo ako mapapabagsak! Babagsak ka na sa ulungan! Diyan ka na babagay! Umanda kayo sa akin oras na makawala ako! Sisingilin ko kayo! Tandaan niyo yan! Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa totoo.